Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong June 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 3rd anniversary promo, 25% discount, extended hanggang May 31, 2024. Ayan, kung gusto nyo mag-book, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay. Aquarius, let's see. Kaperahan, money, career, finances ngayong June 2024. Your overall energy. The 5 of Wands. Very competitive kayo sa trabaho, sa career nyo, or sa business. Pwede rin magkaroon ng conflict with someone, no? Pwedeng katrabaho mo or someone na nasa industry that you are in. Pwedeng may misunderstanding. So, ika-clarify natin yan later. Tignan natin yung possible challenge for you. 8 of Cups. Okay. So, maaring meron kang gustong iwanan na situation ngayong June. And, it's either merong pumipigil sa'yo na gawin yon, or kaya ka aalis dahil magulo na yung sitwasyon. So, pwedeng magulo na yung sitwasyon sa trabaho. You feel like hindi ka na komportable sa mga nakakasalamuha mo. Kaya ka aalis. Although, hindi ganun kadali para sa'yo na umalis dyan. Lalo na binigay mo yung best mo, no? Ito yung tipong dati nung dumating ka dyan sa workplace na yan, or trabaho na yan, or business na yan. Things were doing well. Kaya lang may mga nagbabago over time. And you feel like hindi ka na yung dating Aquarius na komportable sa trabaho na yan. So ngayon, gusto mo mag-explore ng bagong opportunities sa iyong career, business. Pwede kasing meron ka ring nakaaway sa work, tapos masyado mong dinamdam, and you feel like you cannot breathe, no? Hindi ka na makahinga sa environment na yan. So, you are choosing to leave that situation. Let's see your opportunity. You have the High Priestess. So, meron ka ngayong opportunity na pag-aralan yung situation mo. Or yung tipong manahimik muna. Yung tipong kalmahin mo muna yung sarili mo. Whether you are ready, no, to take that step. Kasi pwedeng kailangan marami kang i-consider sa decision mo na yan. Let's say, you have a family na nakaasa sa'yo or sinusuportahan mo. Siyempre, hindi ka naman pwedeng basta-basta na lang magre-resign ng walang or aalis sa work na yan ng walang kapalit, 'di ba? So, kailangan strategic ka rin pagdating sa iyong actions. So, you have the opportunity to strategize your actions pagdating sa career mo or sa business mo. Let's see your blessing. What's the blessing? You have the 3 of Pentacles. So, this is about working with others. Pwedeng may bagong opportunity sa'yo, contract signing, or this is also a new position sa work, sa trabaho. You will be blessed with people na very supportive sa'yo. So, kung sa tingin mo yung pagbabago ng trabaho, pagpapalipat ng department, or pagbabago ng business, or pagtalikod sa isang dati ay nagustuhan mo na source of income, kung sa tingin mo yan yung magandang gawin,
gawin mo dahil meron namang dito na parang ililid ka sa mga tamang tao na susuporto talaga sa'yo. Kasi pwede kasing yung situation mo ngayon, instead na magtulungan, no? I-lift up ang bawat isa. You are parang lahat kayo naghihilahan pababa eh. 'Di ba? So, paano uunlad? Kasi ni isa sa inyo walang uunlad kasi lahat kayo naghihilahan pababa. So, I think, yung iba sa inyo, kung sa tingin nyo hindi nyo na kayang i-handle yung ganyang situation, you are moving to a new direction na kung saan mas binavalue ka, kung saan mas may growth, mas nararamdaman mo yung support. What is the 5 of Wands? The 10 of Pentacles. Agawan to. Na feeling ko may agawan. Tignan mo. Ayaw niyang paagaw. Nag-aagawan ng posisyon, ng opportunities. Pwede ring yung iba sa inyo related sa mana, no? May issue, may agawan, may issue sa pera, sa mana, sa family, sa lupa, sa properties. So, iba sa inyo, ayaw nyo na makigulo, no? Gusto nyo na lang umalis. At, to do your thing. Kasi gusto nyo ng peace of mind. At gusto nyo dun kayo sa lugar na kung saan, mas may pag-unlad. What is the 8 of Cups? The Queen of Swords. Cutting off connections. Mas ka ngayon, magiging strict sa mga taong gusto mong magstay sa buhay mo or sa mga taong gusto mong makasama sa trabaho, sa business, sa career mo. Yung iba, maaring meron kayong matutuklasan na parang makikita nyo yung totoong intentions ng tao sa paligid nyo. So, yung mga merong hindi magagandang intentions or hindi totoo sa inyo, you may be cutting off connections sa kanila. What is the High Priestess? On the 3 of Swords. I think sa ngayon, parang tinatago mo yung nararamdaman mo. If you feel hurt, if you feel disappointed sa mga nakakasama mo ngayon, sa situation mo, I feel like itinatago mo na lang yan or hindi mo na dinidiscuss, hindi mo na ginagawang malaking issue. Kasi gusto mo na lang na ma-resolve yon. Gusto mo na lang mag-focus sa solusyon. What is the 3 of Pentacles? The Strength card. Ayan. So, I think ngayong June, ang iyong blessing is yung lakas na kailangan mo para magsimula muli. Yung lakas na kailangan mo. Yung lakas ng loob para umalis sa isang sitwasyon at magsimula muli. Mahirap kasi yun ayan some of you may experience stress, but definitely kailangan lang dito ng pahinga, no? Ipahinga mo yung sarili mo, yung isip mo, para pagising mo, fresh yung iyong mindset. At makakapag-decide ka ng mas makakabuti for you. Let's see what else. You have good cheer. Ayan. People who are very supportive of you, nandyan sila sa tabi mo. Kung meron mang mga taong against you, gusto kang pabagsakin, meron din namang mga tao na suportado ka. Okay? Sa mga gusto mong gawin. Fertility. So, I think ngayong June, mas pipiliin mong maging productive. Maraming nagagawa. Maraming resulta. Double strength. Sobra yung lakas. Ayan, gamitin niyo yung lakas na yan, yung energy na yan sa mga makabuluhang bagay. I think kaya kayo mas magiging productive is mas pinalalakas niyo yung loob niyo, pinalalakas niyo yung katawan niyo. Ang strength naman, hindi lang yan sa physical. Pwede rin yan mental, emotional, spiritual strength. Okay. Let's see. Divination. So, yung iba sa inyo, spiritual din kayo, no? You are using different forms of divination for clarification, for guidance. Pwedeng tarot reader din kayo, astrologer. O, diba? May blessings. Unexpected money is coming to you.
ngayong June. And blessings are going to pour in. Alam nyo, minsan, no, nasa ano kasi tayo eh. Kapag sa tingin nyo parang feeling stuck kayo, hindi kayo nag-grow, maaring nasa maling lugar kayo. Subukan yung may baguhin sa sitwasyon nyo. At doon nyo makikita na marirealize na, nasa maling environment lang pala ako. Nasa maling company pala ako. Nasa maling career pala ako. Kaya hindi kayo nag-grow. Use your keen perception and skill in making decisions. Do not delay. O, diba? Gagamitin mo ang iyong mindset, ang iyong perception, pananaw sa buhay, at yung knowledge mo para sa pagde-decide. Hold the highest vision for your life. You now possess the ability to move past any hurdles. Yes, challenges. Lagi namang may challenges, no? Ang importante is you have the strength to overcome them. So, I think, ngayong June, ma-overcome mo yan. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Oh, prosperity is coming in, Aquarius. Marireceive mo raw yan in the perfect form. Na kung ano talaga yung need mo, kailangan mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!